mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo na ng World Radio International through Whites, Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito intended for July 6, 2025 para sa ating radio broadcast ay pinamagatan kong Heaven, No More Pain, Sorrow or Death. At ang ating teksto ay based on the book of Revelation chapter 21 verse 4. Ito na po ang ating pagbabasa, primero sa wikang English and then later on sa Filipino version. Revelation chapter 21 verse 4 using the New Revised Standard Version says, God will wipe away every tear from their eyes. Death will be no more. Mourning and crying and pain will be no more. For the first things have passed away. Yan po ang ating pagbabasa sa Revelation chapter 21 verse 4. Sa Tagalog version po, ganito ang sinasabi ng ating teksto. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yan pong ating magbabasa sa Revelation 21 verse 4, English and Filipino version. Lumakan po tayo sa ating introduction. Statistics in the United States in the year 2023 show that about 71 to 74% adults believe in heaven. So isa pong statistics sa Amerika sa taong 2023 ay nagkaroon ng survey at napag-alaman nila na between 71 to 74% ng mga adults, ng mga matatandang tao na 18 years old and above, ay naniniwala sa langit. But globally speaking, in 22 countries, 57 to 98% believe in the afterlife. So, nag-survey rin po sila sa buong mundo, 22 countries actually. At ang kanilang resulta, 57 up to 98% ay naniniwala sa buhay sa kabilang buhay na ito. In other words, buhay na ito pagkatapos second life. In other words, hindi na buhay sa mundo, kundi buhay sa kabilang buhay. Now in the Philippines, 92% believe in heaven. So buong Pilipinas po, survey ng mga tao noon, taong 2023 and above, 28%, 98% o 92% rather, 92% ay sumasampalataya na mayroong langit. Pero sa India po, there are only about 62% ang naniniwala sa langit. Bakit kaya? Well, iba po ang kanilang reliyon doon. Mayroon yung Hinduism. Hinduism is a belief in the transmigration of the soul. Ang kaluluwa ay lumilipat sa isang katawan. Pwedeng hayop, pwedeng kulisap at ano paman. At siyempre yung mga Buddhist, founder nila si Gautama Buddha, ang kanila pong paniniwala, kapag na-reach na nila yung enlightenment, sila mismo ay magiging Diyos. So yung dalawang reliyon, Hinduism and Buddhism, ay nagpababa po ng paniniwala ng mga taga-India tungkol sa langit. But among ages 18 to 29, about 63% and ages 50 to 64 believe that there is heaven. So nagkaroon po ng survey ulit. At ang kabataan, between 18 to 29 years old, 63% lang po ang sumasampalataya na may langit. Subalit habang tumatanda na ang mga tao, between 50 to 64%, 81% na po ang naniniwala sa langit. So marami po ang sumasampalataya na mayroong langit. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating leksyon ngayong umaga. Heaven, no more pain, no more sorrow, no more death. According to the book of Revelation chapter 21 verse 4, intended
for our radio broadcast, July 6, 2025, pero sa YouTube, ina-advance po natin ito. Now, let's go to these different subjects that we will be discussing in this particular lesson. Number 1, knowing this survey, it's therefore important to study heaven biblically. Ano pong sinasabi ng Biblia tungkol sa langit? 4 po na parte ng ating leksyon. Number 1, pagbibigyan po nating definition o kahulugan ang salitang langit. Number 2, what are the biblical rules for entering the eternal home or heaven? Ano po ang mga alituntunin na dapat sundin para tayo makapasok sa langit? Number 3, biblically, who are forbidden to enter heaven? Ayon sa Biblia, sino naman ang hindi pwedeng pumasok sa kalangitan? At pang-4, things to do when we shall be in heaven. Ano po ang gagawin natin kapag tayo ay nasa langit na? Of course, thinking that all of us, lahat ng mga tagapakinig, nanonood dito sa video na ito at nakikinig din sa radyo, ay inaasahan nating lahat na makakarating tayo sa langit sa tamang panahon. Now, let's go to our discussion now, brothers and sisters, and the subject, heaven, no more pain, no more sorrow, no more death, based on the book of Revelation chapter 21 verse 4. Number 1, heaven defined and described biblically. Ano po ang kahulugan ng langit ayon sa Biblia? Well, the word heaven came from the Hebrew word shamyin and from the Greek word Uranus or Uranus. Different meanings po ang heaven. Well, of course, the common meaning is heaven is the dwelling place of God with the angels and the holy beings. So, ang langit, pag sinabi nating langit, yun po ang tahanan ng ating Panginoon Diyos, kasama ang mga banal na anghel at pati banal na mga naging tao na doon. Mga tao sila pero naging banal sila dito sa lupa. Number 2, physical heaven. There are at least 3 heavens. Si Apostle Paul doon po sa 2 Corinthians chapter 12, may binanggit po na three heavens or the third heaven. In fact, if you read the book of Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi po ng Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth. So plural po yung heavens, hindi lang iisa. Sa simula ay nilalang ng Diyos ang mga langit. So hindi lang po iisa ang langit. So ano po yung other heavens? Well, the physical heaven, itong first na tinatawag natin heaven, it is our atmosphere. Itong sa ating mundo na kinagagalawan, ito po yung sinasabi nilang first heaven. The second heaven is the sky or the outer space. Kapag yung nililiparan ng mga aeroplano, ng mga, sabi na nating unidentified flying objects, yung mga pupunta sa buwan, yun po yung sinasabi nilang second heaven or the so-called outer space. And the last is the cosmos or the universe. Pagkalampas po ng tinatawag nating outer space kung saan lumilipad yung mga iba-ibang planeta, yun na raw po ang third heaven or sabi nga nila the dwelling place of God. And sometimes they call it paradise. Well, some people also say that heaven is just a state or place of exaltation or high authority. In other words, walang literal na langit. Kung hindi, sabi nila, kung ano yung pakiramdam mo, kung nasaan ka man, yun na lang ang heaven. So, isa pong uri ng definition o pagpapaliwanag yan sa tungkol sa lugar na heaven. But in the Bible, if we read the book of Hebrews, chapter 12, verse 22 and 23, ganito po ang description ng Hebrew writer sa chapter 12, verse 22 and 23. Sabi ng Hebrew writer, heaven is called sometimes Mount Zion. It is also called the city of the living God, the heavenly Jerusalem with innumerable angels, the assembly of the firstborn, the spirits of the righteous made perfect. So, yun po. Bundok daw ng Sion, isang syudad ng buhay na Diyos, tinatawag na heavenly o panlangit na Jerusalem, nakasama ang hindi mabilang na mga anghel, at sometimes they call it the assembly of the firstborn, ang pagtitipon ng mga
panganay. Panganay hindi ibig sabihin na unang pinanganak, kundi according to preeminence or importance. And heaven is also the place of the spirits of the righteous made perfect. So tayo po, pag tayo ay wala na sa mundong ito, magiging mga espiritu na tayo. Hindi na tayo, wala na tayong physical na katawan, pero yung tayo yung mga espiritu na naging perpekto sa harap ng Diyos. In other words, pinatawad tayo ng Panginoon Diyos, itinuring tayo mga matuwid. So, pwede tayong makapasok sa kalangitan. Yung pong definition ng Hebrews chapter 12, verse 22 and 23. Now, describing heaven, according to chapter 21, verse 18 to 21 ng Book of Revelation, Apokalipsis o Pahayag, Kapitulo 21, talatang 18, 29, ang sabi po ng literal na langit. Ito po ay hindi literal na ganun ang makikita natin, kundi ito po yung tinatawag nila sa English na anthropomorphic terms. Anthropos means man, and morphe in the language of man. So, dahil hindi tayo nakarating sa langit, minibigyan ng mga writers ng Biblia ang definition o description ng langit ayon sa ating pagkakaunawa or in the language of man. Katulad ng libaw, pag nagtuturo ka ng bata, may mga termino na masyadong mahirap intindihan ng mga bata, so inilalagay po natin sa salita na maiintindihan nila. Ganun po mga kapatid at mga kaibigan, ang pagkakasulat ng Biblia. Well, the Bible says, the foundation of the wall of the city were adorned with precious stones or jewels from jasper to amethyst. O, ulitin ko po. So, ang pundasyon ng pader ng syudad ay napalamutian po ng iba't ibang uri ng mga mamahaling bato. At sinabi doon sa Biblia, jewels, precious stones, at na marami po yung 12 actually. Pero babanggitin ko lang yung una. Ang una po ay salita sa English, jasper, at ang salita sa pinakahuli ay amethyst or amethysta. Some of these precious jewels, baka wala po dito sa ating mundo. Nandun lang sa kalangitan po. Baka meron din, hindi pa natin natatagpuan. Now, ano pa? The 12 gates were made of pearls. Yung mga pintuan, malalaking pintuan, ay gawa po sa mga perlas. Alam naman natin yung perlas ay galing sa mga oysters. Hindi po madaling hanapin yung perlas. At itong perlas na ito ay siyempre, yun po yung 12 gates na gawa sa perlas. The street also was made of pure gold. So yung ating lalakarang mga kalsada, sa halip na semento, ang sinasabi doon, they were made of pure gold, transparent as glass. So, lantay na ginto, pero puting ginto. Kitang-kita mo na parang mga salamin lamang. So, yun po ang description sa Book of Genesis chapter 21 verse 18 to 21. Basahin niyo po mga kapatid. Medyo mahaba po yan, pero yun po yung summary ng ating description ng langit ayon po sa Biblia. Pangalawa pong parte ng ating leksyon. What are the biblical rules for entering the eternal home? Hindi po lahat ng tao sa mundong ito ay maaring papasukin ng ating Panginoon sa kalangitan. Mayroon po siyang mga tinatawag na alituntunin o dapat gawin para sigurado makapasok tayo sa langit. At alam ko, lahat naman sa atin ay ibig na makapunta sa langit. Maliban sa isang tao na sinasabi niya, ayaw niya raw pumunta sa langit, mas gusto niya raw pumunta sa impyerno. Siguro alam niyo na kung sino yung taong yun. Anyway, number 1, we all have to pass through Jesus Christ our Lord and Savior. Bago tayo makarating sa langit, dapat dumaan tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Matthew 7 verse 21. Sabi ng Panginoon, not everyone who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of the Father who is in heaven. So sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, hindi lahat na tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng langit kung hindi yaong lamang gumagawa ng kalooban at kagustuhan ng Kanyang Ama sa langit. In other words, brothers and sisters, we have to know, we have to discover what is the will of God, the Father in heaven, para sigurado tayo makapasok sa kalangitan. Yun sabi ng Panginoong Jesucristo
sa Matthew chapter 7 verse 21. Ano pa? John chapter 14 verse 6, sabi pa rin ng Panginoong Kristo, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. So sabi ng Panginoong Kristo, ako ang daan. Meron pong nangangaral dito sa Pilipinas, siya raw yung dating daan. So, dating daan po yun. Pero ang tunay na daan po, pato sa langit ay ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, ako rin ang katotohanan, religious truth or spiritual truth na kay Kristo. Ako rin ang buhay. Kung ibig niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, dumaan kayo sa akin, papunta sa aking Ama. So, yun ang sabi ng Panginoon sa Kristo dito sa Juan kapitulo 14, talatang 6. Now, notice in the Bible or in the English version, gumagamit sila ng definite article na the way, the truth, and the life. Of course, sa Griego, wala pong ganyan. But when you use the definite article, in English, ang ibig pong sabihin niyan, walang iba. I am the only way. I am the only truth. And I am the life or the only life. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo dito po sa John chapter 14 verse 6. Now, another. Bago ka makapunta sa langit, sabi ng Panginoon sa Kristo, Mark 16:16. Inuulit ko po palagi ito sa aking last part ng aking lesson. Sabi ni Kristo, believe in me and be baptized to be saved. Maniwala kayo sa akin at mabautismohan. Ito yung bautismo sa tubig, nilulubog at kayo ay maliligtas. Subalit, ang hindi sumasampalataya, habang siya'y buhay pa, ay nakatakda na ang kaparusahan. He who does not believe is already condemned. Yun po sabi sa Mark chapter 16, verse 16. Ano po sabi ni Apostle Paul? Romans chapter 10, verse 9 to 10. Sabi ng Panginoon sa Kristo, or rather ni Apostle Paul, you have to believe in your heart and you have to confess with your mouth. So ikaw, sino ba man sa atin, kailangan paniwalaan natin ang Panginoong sa Kristo sa ating puso, na siya ating tagapagligtas, at ikumpisal natin, ipahayag natin sa mga tao na siya ay ating tagapagligtas. Ano pa? Sabi pa rin ng Apostol Pedro, Gawa kapitulo 2, 38, repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ito po ay sinabi ni Apostol Pedro araw ng Pentecost sa mga Hudyo, at itong mga Hudyo na ito rin yung sumigaw ng pinapako si Kristo. Tinanong ni Poncio Pilato, ano ang gagawin natin kay Kristo? Sapagkat nang sinabi ni Poncio Pilato, sino ang pakakawalan ko sa araw ng piyesta? Si Barabas o si Kristo? Sumigaw ang mga tao, si Barabas, si Barabas. Anong gagawin natin kay Kristo? Ipako sa krus, ipako sa krus. At yung mga Hudyo na yon nasabi, ipako sa krus si Kristo. Ito rin ang pinagsabihan ng Apostol Pedro dito sa Gawa kapitulo 2, 38. Mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ninyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng Espiritu Santo. At sa araw na yun, araw ng Pentecostes, piyesta ng mga Hudyo, the 50th day after the resurrection of Christ, 3,000 po ang nabautismohan na mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. Patuloy po tayo sa John chapter 3 verse 3 to 5. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Nagtanong po ang isang Jewish Pharisee na pangalan niya ay si Nicodemo, pumunta sa kay Kristo sa gabi at nagtanong, what shall I do to inherit eternal life? Anong aking gagawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Kristo, ikaw ay teacher, dapat alam mo ito. Pero sabi ng Panginoong Kristo, you have to be born again. You have to be born of the water and of the Spirit. Dapat ipanganak ka muli sa tubig at sa Espiritu. Ano po yung tubig? Yung tubig po yun yung bautismo. Hindi po yung tubig ang nag-aalis ng kasalanan, kundi yun ang utos ng Panginoon. Symbolically, it's the water that cleanses our heart. But actually, ang naghuhugas po, yung dugo, ang sakripisyo ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po naghuhugas sa ating kasalanan. Ginagamit po lamang ang tubig parang simbolo na siya ang naghuhugas, sapagkat lahat naman ng mabagay, kung gusto nating hugasan at malinisan, gumagamit po tayo ng tubig.
At kailangan ipanganak ka rin sa Espiritu. Ano yung panganganak sa Espiritu? Ibig pong sabihin, kailangan malaman mong salita ng Diyos sapagkat ang nagsulat at naggabay sa mga apostoles, sa mga propeta at lahat ng sumulat ng Biblia ay ang banal na Espiritu. Through the Holy Spirit, the Bible was written. So when you say, be born of the water and of the Spirit, ibig sabihin, makinig ka sa salita ng Panginoon Diyos at dapat bautismuhan ka sa tubig na simbolo o pamamaraan ng Diyos sa paglilinis sa ating makasalanan sa pamamagitan pa rin ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo. Ibinuhos niya ang kanyang dugo. Bakit dugo? Dugo ay buhay. Binigay niya ang kanyang buhay para tayo rin ay magkaroon ng spiritual na buhay na walang hanggan sa kalangitan. And of course, ang pagiging Kristiyano, ang pagtupad kay Kristo, ay hindi po panandalian lamang. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Revelation chapter 2 verse 10, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging matapat ka hanggang kamatayan o kahit kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Lahat po ng tao, nung panahon ng mga apostoles hanggang ngayon, kung kinakailangan ibigay mo ang buhay o hanggang kamatayan, dapat maging tapat tayo sa ating Panginoong Kristo para makamit natin yung buhay na walang hanggan. I will give you the crown of life. Yun po ang ating pangako ng ating Panginoong Kristo sa lahat na sumasampalataya sa Kanya. Ang next question, sino naman po ang hindi pwedeng pumasok sa langit? Who are forbidden to enter heaven? Sabi ko kanina, hindi po lahat na tao pwedeng makapasok sa kalangitan. Bakit? Siyempre, hindi naman pulo mababait ang tao. Ano po? May kondisyon. Number 1, sinabi ko na kanina sa Marcos 16:16, sabi ng Panginoon sa Kristo, he who does not believe shall be condemned. In other words, pag hindi tayo sumasampalataya kay Kristo ngayon, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, at bilang Diyos, ngayon pa man, siya po ay pinarurusahan na. In other words, hindi ka pa napunta sa impyerno. Naka-reserve na po sa inyo yun. Yun pong ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo, Marcos 16, he who does not believe is already condemned. Nakalaan na ang parusa. Ano pa? The righteous will not inherit the kingdom of God. Lahat po ng masasamang tao ay hindi makakapasok sa kalangitan. Babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Okay, kung mayroon po kayong Biblia, basahin po natin. Basahin ko sa wikang Pilipino sapagkat mas malinaw po kung sa salitang atin natin ang ating babasahin. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Ganito po ang sinasaad ng Biblia. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapihid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, mga magnanakaw, mga sakim, mga naglalasing, mga nalalait sa kapwa, mga mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang bisa kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoong Kristo. Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, and of course hanggang verse 11. Ulitin po natin, isa-isahin. Sino ang hindi pwede makapasok sa langit? Sabi niya, Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng langit? Lahat naman tayo makasalanan. So hindi tayo pwedeng makapasok sa langit kung tutuusin. Pero sinabi niya dito sa verse 11, sabi ni Apostol Pablo, ganyan kayo dati, subalit kayo ay nilinis na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong mga banal ng Diyos. Sa papanong paraan? Pinawalang sala tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo, nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, inugasan niya tayo, ibinigay niya kanyang buhay para tayo ay mabuhay sa spiritual, sa langit, at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Bakit Espiritu? Kasi nga,
ang sumulat ng Biblia at ang gumabay sa ating Panginoon ang nandito sa lupa ay ang Banal na Espiritu at siya pa rin gumagabay sa atin hanggang sa ngayong kapanahunan, mga kaibigan at mga kapatid. Una po, sino yung nakikiapid? Sa English po ito yung fornication. Fornication, nakikiapid, ito po yung nagsasama na walang kasal. Live-in relationship. Yan po ay pakikiapid. Napakabawal po. At marami ngayon ayaw magpakasal. Bakit? Sabi nila mahirap daw magastos. At kapag naghiwalay, mahirap din daw. So, bahala na kayo. Pero yan ang sabi ng Biblia. Lahat ng nakikiapid, ano pa? Lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano po yung Diyos-Diyosan? Ang Diyos po ay Espiritu. Hindi nakikita. Ngunit, kung ikaw ay sumasamba sa isang bagay na nakikita, bato man, kahoy man, o ano pa man, kahit pera, kahit sarili mo, kahit asawa mo, kapatid mo, sarili mo, pwede mong gawing Diyos. At kung ano man ang nasa gitna mo at ng Panginoong Diyos mo, yun po ay ang iyong idolo. Yun ang iyong Diyos, Diyusan. Number 3, ang mga nangangalo niya. In other words, nangangalo niya yung may asawa na kakaroon pa ng ibang asawa. Kakaroon ng extracurricular activities. Ang pangangalo niya po, hindi lang aktwal. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, kapag tumingin ka lang ng masamang intensyon sa isang babae o isang lalaki, nakakasala ka na ng pangangalo niya at pakikiapid sa iyong puso. Hindi ka na kailangan gumawa. Ano pa? Ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ito na yung tinatawag nilang LGBTQIA. So, bago, dumami na po. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Kasama na dyan yung intersex at asexual. Bago na po yan. At may pinapasa silang batas. Yung pong batas na yan ay laban po sa salita ng Diyos sapagkat ang lalaki ay ginawa lamang para sa babae at ang babae naman ay para sa lalaki. Dalawa lang po ang kasarian na binabanggit sa Biblia. Ano? Lahat ng magnanakaw. Yung pagnanakaw po pwedeng isip, pwedeng salita, at pwedeng gawa. So lahat, hindi mo na kailangan dapat gawin. Anong klaseng pagnanakaw? Lahat ng uri na bagay na kinuha mo na walang permiso, pagnanakaw po yan. Qualified theft ang tawag nila dyan. Ano pa? Lahat ng sakim. Ano yung sakim? Greedy. Lahat, akin-akin yan. Yung sa'yo akin at ang sa akin pa rin. Lahat ng bagay, akin yan. Yun ang sakim. Sakim sa pera, sakim sa salapi, sakim sa pagkain, sakim sa gamit, at pati sa kaibigan, sakim. Pwede lahat yan. Naglalasing. Okay, alam nyo na po yung naglalasing. Sumobra ng alak. Nanlalait sa kapwa. Iniinsulto mo yung kapwa mo. Nasa Old Testament din pa. Ano yan? Mandaraya ay walang bahagi. Yung pandaraya po, lahat ng klaseng pandaraya. Kasama yung negosyo, kasama sa politika, kasama sa trabaho, kasama po sa pamamay. Pag dinadaya mo yung mga kapareho mong tao doon sa buhay mo, pandaraya rin po. So lahat ng yan, kung hindi tayo mapapatawad, humingi ng tawad sa Panginoon, hindi tayo magbago, yung mga kasalanan na yan ay hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid, ang sinabi po ng Apostol Pedro sa 1 Corinto Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10. Ano pa? Meron pa rin po. Sa Apocalypse chapter 21, verse 5, ito pa, ang dagdag na paliwanag ni Apostol Juan, ang sumulat po ng Apocalypse o pahayag, chapter 21, verse 8. Okay, basahin po rin natin. Subalit, para naman sa mga duwag. Sino yung mga duwag? Duwag sa reliyon, duwag na magpakilala kay Kristo, duwag na maging Kristiyano. In other words, kung sino yung kasama, yun na ang kasama niya. Hindi siya tunay na Kristiyano. Sa mga duwag, sa mga taksil, kasama na po dyan si Judas. Mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Napakarami po yung kasuklam-suklam. Alright? Ano pa? Mga mamamatay tao. Hindi mo na kailangan patayin. Kung hindi napupuot kasi ang tao, pinapatay mo na yon. Mga sumasamba ulit sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, at sa lahat ng mga sinungaling. Meron pa pong nakalagay doon sa iba yung mangkukulam.
Ay, hindi po yata nabanggit dito. Ay, I'm sorry. Mga mamamatay tao, mga nakikiapid, yun yung fornication, yung live-in, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng sinungaling. Sinungaling sa negosyo, sinungaling sa trabaho, sinungaling sa politika, at sa lahat ng bagay. Sinungaling hindi nagsasabi ng totoo. Ang magiging bahagi nila ay salawa na nagliliyab na apoy at azupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sabi pa ng isang kaibigan ko, yun po yung dagat-dagatang apoy. So napakalinaw po ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang dapat nating gawin kung tayo ay nasa langit? Sana pakinggan natin ang salita ng Panginoon upang sa gayon mapasama po tayo sa mga banal, sa mga anghel, kasama ang ating Panginoon Diyos sa kalangitan ng habang buhay. Ano po ang dapat nating gawin kapag tayo ay nasa langit? In understanding heaven, believers will have ano ang gagawin natin sapagkat forever yung langit. Kung dito sa lupa, nagsasawa na tayong sambahin ng ating Panginoon Diyos. Pero sa langit po, there will be a constant worship of God in heaven. Tuloy-tuloy na pagsamba sa Diyos. Pagpupuri, pagbibigay bendisyon at pagbibigay karangalan sa Diyos. Wala na pong pararangalan nating iba doon kundi ang ating Panginoon Diyos. Yun po ang gagawin sa langit. We will all be free from suffering associated with sin. Heaven will be a place of joy, laughter, and celebration. So sa langit po, mga kaibigan at mga kapatid, wala nang kasalanan doon. Puro kasiyahan at selebrasyon. Ulitin ko po. Sa langit po, wala nang kasalanan. Heaven will be a place of joy, laughter, and celebration. Kasiyahan, pagtatawanan, at puro piyesta. In other words, hindi literal na piyesta, kundi puro kasiyahan. Ano pa? Instead of drudgery, we shall have work reflecting God's will in our being new citizens of heaven. Sa langit po, tayo na po ay mga mamamayan ng langit. Dito sa lupa, pwede kang Pilipino, pwede kang Amerikano, pwede kang senior citizen. Pero sa langit, we are all heavenly citizens. Mamamayan po tayo ng kalangitan kasama ang ating Panginoon Diyos, pati na rin ang mga anghel. Okay. Learn and grow continually as appreciate and understand God's infinite nature. Ano po ang gagawin natin sa langit? Dito pa lang sa lupa, kailangan sanayan na natin ang sarili na para tayong nasa langit. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay na para sa kapurihan ng Diyos, para sa kapangyarihan ng Diyos, at para sa tinatawag na karangalan ng ating Panginoon Diyos ay pag-aral natin, ibigay natin sapagkat pagdating sa langit, yan po ang mangyayari doon. Ano pa? Last but not the least, pag tayo nasa langit, there will be a reunion. There will be eternal fellowship. There will be connection with our loved ones who have gone before. So sa langit po, mga kaibigan at mga kapatid, mayroong reunion. Kung mayroong reunion sa lupa, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, doon sa langit, ang mga mahal natin sa buhay na napunta rin sa langit ay makikita natin. Pero sila po ay mga espiritu. Wala na pong physical na katawan. Makikita natin ang forma, pero hindi natin mahawakan dahil espiritu na po tayo lahat doon. There will also be eternal fellowship. Pasama-sama, Panginoon, mga kapatid, mga anghel. At lahat ng mahal natin sa buhay, makikita natin doon kung sila ay napunta rin sa langit. Yan po ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating conclusion sa ating leksyon, these activities will be centered on glorifying God and living a perfect state of peace and fulfillment. So yung mga gawain na ito po ay nakasentro sa pagpupuri at pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos at pamumuhay na perpekto ng may kapayapaan at walang problema doon sa kalangitan. Sana marating natin yon, mga kaibigan at kapatid. Pero is heaven our final destination? We have to be ready to enter that place. Dahil ang ating eternal destiny, ang eternal na patutunguhan natin ay langit,
dapat nakahanda po tayo. Paano po ang paghanda, mga kaibigan at mga kapatid? How shall we be sure to enter the heavenly abode? Kinakailangan maging tunay na anak tayo ng Panginoon Diyos. So, paano tayo makakasiguro na makakapasok tayo sa katalagitan, sa eternal place where God is? Kailangan gawin natin ang mga bagay na ito. Number one, kung ikaw po ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo, sabi ng Panginoon sa Kristo, you have to believe and you have to baptize to be saved. Marcos 16:16. Sumampalataya ka kay Kristo, magpabautismo ka, at para mahugasan ang inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Yan ang sabi ni Apostol Pedro, Gawa 2:38, Marcos 16:16. Ano pa? Kinakailangan, kung kayo na po ay ready na, nakahanda na, napaliwanagan na kayo, naintindihan nyo ang dapat nyong gawin, narito po kami mga kaibigan at mga kapatid para tumulong sa inyo, sumampalataya kay Kristo, pagsisihan ng inyong makasalanan, at tutulungan namin kayo na magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kahit saang dako po kayo ng Pilipinas, sa buong mundo, kayo po ay handa naming tulungan, basta sabihin nyo lamang sa amin. Of course, dito po sa YouTube, pati na rin sa radyo. And, by the way, last but not the least, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tagasunod niya, ay habang buhay at kahit ibigay na natin ang ating buhay. Revelation chapter 2 verse 10. Sabi ng Panginoon Jesucristo, he who believes and is baptized shall be saved, but you have also to be faithful unto death, and I will give you the crown of life. So yan po ang ating pag-aaral sa ating leksyon na pinamagatan kong heaven. In heaven there is no more pain, no more sorrow, no more death, for all things have passed away. Revelation 21 verse 4. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa leksyon. Marami sa iyong anak. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na bumaba sa langit, naging tao, napapako sa krus para iligtas kami sa aming kasalanan. Kung kami po ay sumasampalataya, nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanyang lahat ng ibibilin at sa Kanyang mga kautusan hanggang kamatayan, at para kami makapasok sa iyong kaharian. Salamat sa aming mga sponsors, World Radio International. Salamat din sa mga kapatid na tumutulong dito, kapatid na Rico J. Canlas and Sister Canlas of San Fernando City, Pampanga Congregation, Brother June and Sister Gina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother Ed and Sister Viola Lauder sa California, Brother June and Sister Rose on Velasco of Canada, Brother Greg Manuel and Sister Luz sa Pangasinan, ang Metro Manila Congregation, ang mga congregation sa buong Pilipinas, lalo na sa Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, dito po sa Baguio. And of course, I would like to greet my sister Evelyn in Cebu, Mandawi, Brother Nard Suanyo and his wife, Sister Bibing, Sister Grace, Sister Arvin, and Brother Romel, dyan po sa Dao Capiz. Maraming salamat. God bless us all, and may the Lord be with us as we continue to serve Him. In Jesus' name, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.